Maranhig na kumakain ng aswang. Kanole Horror Story. Sa gawin ng Kabisayaan, ang pamilya ni Castillo at ni Aming ay mas piniling manirahan sa labas ng baryo nang dahil sa sila ay aswang. Ayaw nilang mapagbintangan ng kung ano-anong krimen sa baryo na kanilang nilipatan. Si Aming at si Castillo ay tubong Iloilo. Nagawa nilang lumipat ng ibang bayan upang matakasan ang sumpa sa kanila ng kanilang lahi. Isang gabi, masarap na ang pagkakatulog ng mag-asawa nang bigla silang makaramdam ng kung anong angil na parabang nagmumula sa lupa. Aming! Aming! Ano yun? Pakiramdaman mo. Tignan mo. Isinilip nila ang kanilang mga ulo sa bintana at dito ay kitang-kita nila na merong isang butas tapos may umaahon doon. Nang dahil sa sila ay aswang, ramdam nila kung gaano ba kalakas ang nilalang na umaahon sa lupa. Yung dalawa nilang anak na lalaki ay masarap pa din ang pagkakatulog hanggang sa ginising na ni Aming ang kanyang mga anak. Anong klaseng nilalang ito? Wika ni Castillo, at nang tuluyan na itong makaahon sa butas, luminga-linga ang nilalang hanggang sa nang makita nun yung bahay nila Aming. Lumapit ito at tinanggal yung kanilang pintuan. Lumayas ka dito, halimaw! Lumayas ka dito! Sigaw ni Castillo sa halimaw. Dito niya napagtanto na ang nilalang na pumasok sa kanila ay isa palang maranhig. Hindi rin lubos akalain ni Castillo na ang maranhig ay nagsasalita. Sabi ko na nga ba, dito ko matatagpuan ang pagkain. Wika nun. Nang laban si Castillo at ginamit nito ang pagiging aswang niya, pero dahil sa lakas ng maranhig, hinalibas lang nito sa labas si Castillo pati ang kanyang asawa. Yung pinaka-junior nila ay dinampot ng maranhig at itinapon sa kusina. Tanging yung isa nilang anak na binata ang ginustong kainin ng maranhig. Hindi nakapaglaban ang binata dahil na rin sa lakas ng maranhig. Kitang-kita ng kanilang junior kung paano lapain ng buhay ng maranhig ang kanyang kuya. Nang dahil sa abala ang maranhig sa pagkain sa kanilang anak, ginawa ni Castillo at ni Aming. Kinuha nila ang kanilang junior at nagtatakbo. Iyak ng iyak ang mag-asawa dahil wala silang magawa sa sitwasyon hanggang sa nakalayo na sila ng kaunti. Dito pa lamang sila natigilan dahil nakaramdam na sila ng pagod. Hindi nila lubos akalain na susundan pa pala sila ng maranhig. Nang maramdaman ito ni Castillo at ni Aming, madali silang nagtatakbo. Kung hindi nyo lang naitatanong, si Castillo at si Aming, yung klase ng aswang na hindi tinutubuan ng pakpak, kaya't umaasa lang sila sa kanilang mga paa upang makalayo sa lugar. Habang sila'y nagtatatakbo, dinig na dinig pa din nila yung malakas na angil ng maranhig at sinasabi pa nun na huwag silang magpapaabot dahil lahat sila ay kakainin ng maranhig. Isang oras na ang lumipas ng paghahabulan nila hanggang sa napadpad sila sa kabilang kabundukan at dito ay merong isang kubong luma at pinaninirahan ng isang matandang siyembro na isa ring albularyo na kapanalig ni Kanole. Malayo pa lamang
sila Aming at si Castillo, nararamdaman na ni Tandang Siyembro na merong paparating at hihingi ng tulong. Hindi lang niya malaman kung anong klaseng nilalang ba ang hihingi sa kanya ng tulong, kaya't nang makita niya ang pamilyang tumatakbo, madali siyang humarang sa daanan at sinabing pumasok kayo sa bahay ko. Hindi alintana kay Tandang Siyembro na tulungan ang lahing aswang na tumatakbo dahil para sa kanya, ang lahing yun ay tao pa din. Maraming salamat ho sa pagpapatuloy nyo sa amin, wika ni Castillo. Sino ho bang humahabol sa inyo? Sabi naman ng Tandang Siyembro. May humahabol ho sa amin na maranhig. Hala, Diyos ka po, maranhig! Nasaan na? Hindi ho namin malaman. Yung panganay naming anak, nakain na ng maranhig. Ano nga ho bang alan nyo? Ako si Castillo. Nagpakilala sila kay Tandang Siyembro at kanilang kinalimutan muna ang away ng albularyo at aswang. Ayon din naman kay Tandang Castillo, hindi sila yung aswang na nanggugulo sa mga albularyo, ni wala nga raw silang kakayanan na maglabas ng pakpak. Nang malinawan naman ito ni Tandang Siyembro, dito siya naniwalang hindi masamang tao ang kanyang pinatuloy sa bahay. Pinakikiramdaman nila kung susunod pa ba ang maranhig na tumutugis, pero makalipas ang 10 minuto, wala na itong paramdam. Sige, magkape muna kayo. Nakakatakot naman ang sitwasyon nyo, wika ng Tandang Siyembro. Hindi ho namin lubos akalain na meron pa palang maranhig sa panahon ngayon. Yung bata naman ay halos hindi makapagsalita. Nakadukdok lang ito at ang alam ng bata, sila ay tumatakbo pa rin at pilit na tinatakasan ang maranhig. Junior, anak! Anak! Hitay? Anak, ligtas na tayo. Nasan po tayo, Itay? Nandito tayo sa bahay ng isang albularyo. Ha? Albularyo, Itay? Baka po delikado ang buhay natin dyan, Itay. Hindi, mabait ang may-ari ng bahay. Huwag kang mag-alala, bata. Kakampenyo ako. Salamat po, Manong. Naisip noon ng matandang Siyembro na ang maranhig na kanilang haharapin ay hindi nila kakayanin. Nang dahil dito, sumulat siya kinabukasan kay Kanole upang iparating ang kanyang sitwasyon. Yung pamilya naman ni Castillo at ni Aming, hinayaan muna ng Tandang Siyembro na doon manirahan. Sa sumunod na araw, natanggap na ni Kanole ang sulat ng Tandang Siyembro. Bossing! Bossing! Ano ba naman yang mensahero? Ang layo-layo mo pa! Sigaw ka na ng sigaw! Halika! Ano ba yun? Bossing! Sulat! Dalian mo! Saan ba galing to, ha? Hindi ko alam. Parang matandang combo. Siyembro, anong combo? Ayan, oh. Ay, mahina na talaga yung mata ko. Ikaw talaga, no? Teka, basahin ko lang, ha? Kapanalig, ako ito si Siyembro. Kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko na alam kung paano namin mapapalayas ang maranhig sa buhay ng aking pasyente. Maranhig? Pasyente? Parang ang labo. Parang ganun nga, bossing eh. Pero kung ako sa'yo, puntahan mo na lang. Problema, wala nga akong pera.
Tignan mo naman yung pananim ko. Halos nasusunog na dahil sa init ng panahon. Pera, bossing? Oo, bakit? Pera? may pera ako, pahiramin kita, pero may interest. Nako, magpapahiram lang, may interest pa, ibabalik ko rin naman. Syempre negosyo to eh. Business is a business. Walang kaibigan, walang kadugo-dugo, at walang pamilya. Business is a business. Oo na, magkano ba yan? Magkano bang kailangan mo? Pwede na siguro 1,000. 1,000? Ang tubo niyan 1%. 1%? O sige na, baka kailangan talaga ako dun eh. Pinahiram naman si Kanole ng mensahero nang dahil dito kinabukasan ay nagtungo na siya sa probinsya ni Tandang Siyombro. Tinatahak ni Kanole ang loob ng baryo. Tapos sa bandang dulo, naroroon na yung bahay ni Tandang Siyombro sa ibabaw ng malaking bundok. Ay nako, ang hirap naman umahon dito. Wika pa ni Kanole at nang mapuntahan niya yung bahay, nakaramdam siya ng kakaiba. Teka, bakit ganito? Hindi tama itong nararamdaman ko. Parang nasa loob ng bahay. Nako! Kapanalig! Kapanalig! Ako ito, si Nole. Anong nangyayari dyan? Dahil sa aswang ang pinatuloy ni Tandang Siyombro, inakala ni Kanole na mukhang inatake ng aswang ang matanda. Maya-maya pa ay lumabas na ito. Kapanalig! Ikaw na pala! Halika! Teka, bakit? May kasama ka yata dyan sa loob. Halika na rito. Hindi. Niloloko mo ko. Hindi ikaw si Kapanalig na Siyombro, ano? Kapanalig ako to. Pero bakit? Wag mo akong lokohin. Kaya kong tignan yung tunay mong itsura. Ano mang titig ni Kanole kay Tandang Siyombro, hindi naman nagbabago ang anyo nito. Patunay lang na si Tandang Siyombro ang kanyang kausap. Pero Kapanalig, bakit may ano dyan sa loob? Halika na rito, Kapanalig, at ipapaliwanag ko sa'yo. Pagpasok ni Kanole sa loob, dito tumambad sa kanya yung 2 matanda at 1 bata. Oo. Anong ginagawa niyo rito? Kapanalig, kumalma ka lang. Hindi sila masamang tao. Ha? Sige. Kala ko kung ano eh. Kayo yung nararamdaman ko kanina pa. Kapanalig, maupo ka lang dyan. Kapanalig, ano bang problema mo? Bakit? Pinapunta mo ako dito sa kasinong pasyente mo. Kapanalig, kung sinabi ko siguro na aswang ang aking tinutulungan ay baka hindi ka magpunta dito. Kapanalig naman. Kilala mo ko. Pinahahalagahan ko ang buhay ng bawat tao. Kaya lang wala nga akong kaalam-alam eh. Napagkamalang ko patuloy kung sino tong mga to. Pero hindi bale. Sino ba talagang pasyente mo? Sila. Sila? Magandang hapon ho. Sino ho sila? Ako si Castillo. At ako naman si Aming. Ako naman po ang kanilang anak na si Junior. Teka. Kapanalig, ayon dito sa sulat mo, may maranhig. Oo, Kapanalig. Hinahabol sila ng maranhig. Alam mo ba, yung panganay nilang anak kinain na buhay ng maranhig. Ganon? Sa aking pagkakatanda, ayon sa kwento sa akin ng aking maestro, 18 centuries pa nang huling bumangon ang mga maranhig. Itay? Ano yun, anak? Ano po ba ang maranhig? Mainam ho siguro. Huwag nyo nang sagutin yung katanungan ng bata. Baka mas lalo lang matakot. Kapanalig,
Sa dami ng mga mas malalapit pa sa akin na kapanalig dito sa Kabisayaan, ikaw ang napili ko dahil alam kong matutulungan mo kami sa problema sa Maranhig. Kapanalig, hindi ako nangangako kasi hindi mo alam kung gaano kalakas ang mga Maranhig. Ha, ganon? Sinasabi mo bang? Hindi ko sinasabing ganon. Tutulong ako hanggat sa makakaya ko. Pero teka, Castillo, Aming, may tanong ko lang. Bago ba kayo mapunta dito meron kayong nagawang kung ano-ano sa inyo? Kami po ay tubong Iloilo. Umalis kami sa aming lahi para matakasan ang sumpa. Mas pinili naming manirahan dito. Sa totoo niyan, hindi pa kami tumatagal dito ng 1 buwan. Tapos ganyan naman ang nangyari. Kung ganon sinasabi mong ayaw mo sa lahi mo, ganon? Ganon na nga. Dahil ayaw naming kumain ng kapwa-tao. Alam mo ba, Kanole? Sa paglipat namin dito sa baryong ito, lumalaban kami ng parehas sa araw-araw. Ang asawa kong si Aming ay nagtitinda sa palengke. Baka naman ang paninda nyo mga karne ng tao. Ay hindi, wala kaming panindang karne. Doon sa aming bahay ay marami kaming pananim at yon ang binebenta namin. Mainam kung ganun. Itay, si Kuya Itay. Teka, sinong kuya? Si Kuya, kinain po ng buhay ng Maranhig. Kitang-kita ko po yun. Ganun? Pero teka, saan bahay nyo? Doon ang bahay namin. Malayo na rito. Napadpad lang kami dito nang tugisin kami ng Maranhig. Bakit hindi nyo balikan yung bahay nyo? Baka sakaling makuha nyo man lang yung buto ng anak mo. Ilibing natin. Bigyan natin ng maayos na libing. Ayon kay Tandang Castillo, ayaw na nilang bumalik sa kanilang tahanan dahil maaaring naroroon ang Maranhig. Napakadelikado para sa kanilang buhay. Kaya't mas pinili na lamang nilang manirahan pansamantala sa bahay ni Tandang si Yombro. Sige, ganito. Pagplanuhan natin kung paano ba natin mailalampaso ang Maranhig na yan. Kapanalig, mamayang gabi, ilang oras na lang, pupunta ako sa gitna nun. Aabangan ko doon yung Maranhig. At kung sakali mang anong makita nyo, ang tanging maitutulong mo na lang sa akin, Kapanalig, umusal. Bahala ka na kung anong usal ang gagamitin mo at ako bahala na rin ako. Titiyakin ko sa inyo na dito ko ipakikita ang tunay kung sino ba talaga si Nole. Maganda yung sinasabi mo, Kapanalig. Hindi talaga ako nagkamali na humingi ng tulong sa iyo. Sige, abangan natin ang lintik na Maranhig na yan. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, nagsabit ng duyan si Kanole na gawa sa sako, tapos nag-ugoy-ugoy ito roon habang tumatagay ng alak at naninigarilyo. Dalian mo! Inaantok na ako! Layo ng pinanggalingan ko Dalian mo nang pauwisan ako! Dalian mo, magka na tayo! Wika ni Kanole. Maya-maya pa ay nakatulog naman si Kanole. Bandang 1:00 ng madaling araw nang siya ay magising dahil ramdam ni Kanole na tila ba may gumagapang sa lupa. Madilim ng mga oras na yon pero kitang-kita ni Kanole yung parabang uod na gumagapang sa lupa dahil yung lupa ay umaangat sa kada ito'y lalakad. Ano yun? Ikaw na ba yan, Maranhig? Ha! Halika! Kanina pa kita inaantay! Bumaba si Kanole sa kanyang duyan na sako at tumayo. Bago makarating sa kanya yung gumagapang sa ilalim ng lupa, nakapag-usal na si Kanole ng pambakod at nakatawag na rin siya ng ilan sa kanyang mga gabay. Maya-maya pa, yung gumagapang sa lupa na parang uod ay bigla na lamang huminto at umahon. Sino ka?
Sino ka? Sino ka din? Ikaw na ba yung sinasabing maranhig? Hindi ka naman nakakatakot. Hoy, huwag mo sabihing meron kang 2 bungo ng ulo dyan sa magkabila mong balikat. Hindi ako natatakot sa'yo. Alam mong ang iniisip ko, mas nakakatakot pa yung tunay na maranhig eh. Kapanalig, eto na ba yun? Siya na nga yan. Siya na yan, Kapanalig. Mag-iingat ka sa kanya at delikado yan. Sus, delikado ha? Nagulat si Kanole dahil yung 2 bungo ng tao sa kanyang balikat ay bigla na lamang lumingon sa kanya. Maniwala kayo o hindi, parehas yun nagsasalita at iisa ang tinig na lumalabas sa bungo na nakalagay sa kanyang balikat. Huwag ka nang makialam. Hindi ikaw ang pakay namin. Ibigay nyo na lang sa amin ang pamilyang aswang. Sila lang ang kailangan namin. Ganun. Kapanalig. Hindi naman pala tayo kailangan ng mga to eh. Ilabas mo na yung isang pamilya dyan. Ipakain na natin sa maranhig. Yan! Ayun naman pala. Ibibigay mo rin pala. Hindi sayang ang oras ng pagpunta namin dito. Dahil ibibigay mo ng maayos ang pamilyang aswang. Nagugutom na kami. Kailangan naming kumain. Oo na, sandali. Bungo ka na lang eh, nagugutom ka pa. Maya-maya pa, yung pamilya ni Castillo ay dahan-dahan na lumalabas at papunta kay Kanole. Ganon pa man, kasama sa kanilang plano ang pagpapain sa pamilyang yun. Halika rito. Ikaw bata. Halika dito. Oo, teka sandali. Masyado ka namang mainipin eh. Paanong hindi mainipin? Gutom na kami. Ano? Gutom na kami. Ganun. Di itong kainin mo. Nagtiwala ang maranhig kay Kanole. Dahil sa malapit ito ay agad niyang binigwasan yung maranhig. Nang dahil dito yung isang bungo sa kanyang balikat ay bigla na lamang tumilapon. Balik na ron. Dalian nyo! Pagbalik naman ng pamilya ni Castillo sa loob, siya namang pagbangon ng maranhig. Traidor ka! Traidor! Traidor na akong traidor. May tanong ko lang, bakit ba bumangon pa kayo mula sa ilalim ng lupa? Hindi ba dapat doon na lang kayo habang buhay? Merong ibig sabihin ang pagbangon ng mga maranhig. Ganon. May ibig sabihin pala. Kwento mo naman sa akin. Sino bang pakay nyo dito? Saka sino bang bumuhay sa inyo, ha? Masyado kang matanong. Maya-maya pa, ang maranhig ay biglang nagbago. Maniwala kayo o hindi, yung kanyang katawan ay tinubuan ng mga naglalakihang ipin at sa gitna nun ay merong bunganga. Sumigaw naman ang Junior ng matanda at sinabing, yung tiyan daw niya na merong malalaking ipin at may bunganga, diyan daw isinuot ang katawan ng kanyang kapatid. Ganon? Kinain mo pala yung kapatid niya. Diyan mo isinuot. Manda ka sa akin. Nang dahil sa si Kanole ay nakausal na ng kanyang mga gamit at nandyan na rin ang iilan-ilan niyang gabay. Agad siyang sinuntok ni Kanole kaya siya tumama sa malaking puno. Pagtama niya doon, yung isang ulo ay nahulog na naman. Pero kahit na ito ay nahuhulog, paulit-ulit pa rin itong bumabalik. Hindi mo kami kaya! Kung yan lang ang gagamitin mo sa amin. Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang sa inyo. Wala tayong pag-aawayan. Hindi naman ikaw ang pinunta namin dito eh. Kahit na, tao pa din ang pinupuntiriyan nyo. Mahalaga sa akin ang buhay ng bawat tao. Ang sumunod na nangyari, yung 2 bungo sa balikat ng maranhig ay bigla na lamang lumubog sa kanyang balikat. Tapos,
Yung puno na malapit kay Kanole ay bigla na lamang siyang hinawakan ng kung anumang bagay na nanggaling sa loob ng puno. Hindi siya basta nakawala. 4 na kamay ang humawak sa kanya. 2 sa balikat at 2 sa paa. Hindi naman siya noon makalingon, kaya't hindi niya malaman kung anong klasing nilalang ba ang humawak sa kanya na nagmula sa loob ng puno. Sino ba kayo? Mga traidor kayo. Diyan pa talaga kayo sa likuran ko nagmula. Bitawan niyo ako. Hindi ka namin pakakawalan, Dayo. Ngayon, tanggapin mo ang iyong kamatayan. Yung maranhig ay lumapit sa kanya. Tapos bumubuka na yung malaki nitong bunganga sa kanyang tiyan. Kitang-kita din ni Kanole na sa loob nun ay merong mga pira-pirasong laman at meron ding mga dugo na halos hindi pa natutuyo. Kakainin pala ng maranhig si Kanole. Nang dahil dito, sumenyas lang si Kanole sa pamamagitan ng kanyang tingin. Agad na tinamaan ng nagliliyab na sibat ang maranhig na humahawak sa kanya. Tinamaan yung humahawak sa paa at tinamaan din yung humahawak sa kanyang balikat. Nang dahil dito, ang nakagat ng malaking ipin ng maranhig sa kanyang tiyan, yung ulo ng isang nilalang na humahawak sa kanya. Pag-alis doon ni Kanole, dito niya nakita na yung humahawak sa kanya ay parte ng katawan ng maranhig. Yun yung 2 bungo na nasa balikat ng maranhig at nagkaroon lang ng katawan. Ay nako, muntik na ako dun Kapanalig! Andito lang ako, Kapanalig. Hindi ko titigilan ng pag-usala. Salamat. Maya-maya pa, yung mismong katawan ng maranhig ay mabilis na kumilos at binigwasan si Kanole. Umusad siya ng 3 dipa sa lupa at halos hindi siya makabangon. Tumama din yung isang matulis na kahoy sa kanyang likuran. Ganon pa man hindi ito tumagos sa kanyang katawan ng dahil sa kunat at kabal na dala ni Kanole. Tapos nun, bumangon siya at sinabing, umaarte ng ganon si Kanole. Akala naman ng mga kalaban ay labis siyang nasaktan. Dapat namatay ka na. Bakit hindi tumagos sa'yo ang matulis na kahoy? Wika ng maranhig. Paanong tatagos? Kahit nga bakal yun, di naman tatagos sa katawan ko yun. Wag mo ko mamaliitin, maranhig. Anong klase kang tao? Hindi ako basta tao Iyon ang tandaan mo. Maya-maya pa, si Kanole ay nawala sa kanilang paningin. Pero nandoon lang siya nakatayo. Dahil si Kanole ay gumamit ng sabulag, kasabay nun ang suporta ng kanyang mga gabay. Unti-unti siyang lumalakad at nang makalapit na si Kanole sa maranhig, agad na hinawakan ni Kanole yung isang bungo na parte ng katawan ng maranhig at agad niya itong hinampas ng 2 beses sa lupa. Takang-taka naman ang mismong katawan ng maranhig dahil hindi nila alam kung sino ba ang kumakalaban sa kanila ng mga oras na yon. Tamang madilim pero maliwanag din ang paningin ng mga maranhig pagdating sa kadiliman. Sinong kumakalaban sa amin? Nasan ka? Magpakita ka sa amin. Nandito lang ako. Ang kunat pala ng mga katawan nyo. Tinampas na kita sa lupa ng ilang ulit. Buhay ka pa din? Ni maski kaunting dugo wala man lang lumabas sa'yo. Kung ganun, hindi siguro tatalab sa'yo itong kalawangin kong itak. Tignan natin ang susunod na mangyayari. Nang dahil sa alam ni Kanole na kahit ba punong-puno ng usal ang kanyang kalawanging itak, hindi ito tatalab. Madali niya itong hinagis sa kubo ni Tandang si Yombro at nilabas niya yung maliit niyang punyal.
Maniwala kayo o hindi, ang punyal na yun ay para bang ginto. At merong inusal si Kanole kaya naging isang dipa ang haba nun. Kapanalig, tapusin mo na ang mga maranhig! Oo kapanalig, diyan ka lang. Hindi pa rin makita si Kanole ng mga maranhig nang dahil dito lumikha ito ng matinding ingay. Senyales na mukhang tumatawag ng iba pang nilalang ng kagubatan ang maranhig. Maya-maya pa ay kitang-kita na nila Kanole at ng matanda tapos ng pamilyang aswang yung napakaraming mapupulang mata sa gitna ng kadiliman. Ayaw mong magpakita, pues palalabasin kita! Wika ng maranhig. Dami. Imposibleng nakatawag siya ng ganitong kadaming nilalang. Wika pa ni Kanole at maya-maya pa bigla siyang nagulat nang dambahin siya ng maranhig. Nagulat siya dahil paanong nalaman nun na nandoon si Kanole sa kanyang kinatatayuan. Huli ka! Bitawan mo ko! Hawak-hawak ng maranhig si Kanole sa kanyang balikat at ang mga matutulis nitong kuko ay halos nakabaon na sa balikat ni Kanole pero hindi naman yun masyadong bumabaon at hindi ito dumudugo. Pagkakataon ko na ito! Wika pa ng maranhig habang hawak-hawak nito ang magkabilang balikat ni Kanole. Yung malaking ipin at malaking bunganga nito sa tiyan ay bumubuka. Sinyales na ipapasok niya doon si Kanole. Maya-maya pa, may tumama na naman sa kanila na nagliliyab na si Bata. Kung hindi kayo namatay sa unang tama dahil sa lakas ng lahi mo, pues ito na ang susunod! Wika ni Kanole. Unang naging abo, yung dalawang bungo na parte ng katawan ng maranhig. Sigaw ito ng sigaw at nagmamakaawang tulungan siya ng mismong katawan. Tulungan mo kami! Kahit natulungan ka pa ng mismong katawan mo, wala ka nang magagawa. Dahil susunod na rin siya. Napakamalas nyo. Madalang kong tawagin ng aking gabay na sibat ng kalangitan. Pero ngayong tinawag ko siya, kayo na naman ang nasampulan. Maya-maya pa, yung isa naman ang nawala. Tapos nagsisimulang matugnaw ang kanyang baraso. At ang ginawa ng mautak na maranhig ay pinutol niya ang kanyang baraso. Kung inaakala mo, kaya akong lusawin nang tumama sa akin, pues diyang ka nagkakamali. Mautak! Napakautak mo! Kung mautak ang pag-uusapan, talagang mas mautak ako sa'yo. Nang dahil sa naputol niya yung nagsisimulang natutugnaw sa parte ng kanyang katawan, natigil na ito. Kaya't ang wika pa ng maranhig. Kung ako sa iyo, sikapin mong tamaan ang aking kahinaan para magapi mo ako. Ganun. Pilit na hinahanap ni Kanole sa parte ng kanyang katawan kung saan babanda ang kanyang kahinaan. Ginagamit niya ang kanyang mutya ng kalabasa para makita yun. Pero hindi ito makita ni Kanole. Hanggang sa maya-maya pa, may bumulong sa kanya. Nole, ang kanyang kahinaan ay hindi mo makikita sa pisikal niyang katawan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Saan? Gamitin mo ang iyong kaisipan. Gamitin mo, Nole. Ito ang tandaan mo. Hindi lang nag-iisa ang maranhig. Ganun. Hindi ka lang pala nag-iisa. Ay baliw. Sinong kausap mo, ha? Wala ka na doon. Yung mga nilalang na tinawag ng maranhig ay gusto na ring sumugod sa kanya. Pero hawak ni Kanole ang punyal na mahaba. Winasiwas niya lang ito kaya nagtakbuhan ang mga yun. Kasabay sa kanilang pagtakbuhan, nakita ni Kanole yung tila ba kulay itim na anino na paikot-ikot sa bandang itaas ng maranhig. Alam ko na
Humanda ka! Sinugod ni Kanole ang maranhig habang hawak-hawak niya yung punyal na isang dipa. Lumihis ang maranhig pero hindi naman yun ang pinatamaan ni Kanole bagkos yung aninong kulay itim na kanina pa pala paikot-ikot. Nang tamaan niya ito, bigla na lamang sumigaw yung maranhig na animoy nasaktan sa pagtama ng aninong kulay itim. Imposible! Imposible! Akala mo mahuutakan mo ko ha? Alam ko na ang totoo. Kitang-kita din ni Kanole na may umaagos na dugo sa kanyang katawan nang dahil dito sinamantala niya ang pagkakataon. Paulit-ulit niyang winasiwas ang kanyang punyal sa aninong kulay itim sa tuwing tatamaan ito ni Kanole saan mang parte. Doon din tumutulo ang dugo ng maranhig. Hindi nagtagal, ginamit na ni Kanole yung kanyang sibat ng kalangitan at tinamaan din ng paulit-ulit yung kulay itim na usok na anino. Napasigaw ng malakas ang maranhig at hindi na ito nakagalaw. Maya-maya pa ay bigla siyang napaluhod sa lupa. Tapos na ang kahibangan mo. Ang hirap naman kasi sa'yo. Sinasabi mo pang hanapin ang kahinaan mo. Masyado mo kong minaliit. Yan ang nararapat sa'yo. Hindi ito maaari. Bumalik ka na kung saan ka nang galing. Naniniwala ako na hindi lang isa o dalawang beses kang pinatay. Bumalik ka na kung saan ka nang galing. Unti-unting nalusaw ang katawan ng maranhig. Naging isa na lamang itong simpleng abo. Wala pa ring tiwala si Kanole kahit na siya ay naging abo. Kumuha siya ng banga sa loob ng bahay ni Siyombro at kanya itong inilagay doon. Kasabay nun ang pagtapon nito sa maliit na sapa. Aagusin ka ng sapa kung saan ka man mararating. Sana'y hindi ka na muli pang bumangon. Sa dami mong bibiktimahin, mga aswang pa na nananahimik. Pagbalik naman niya sa bahay ni Tandang Siyombro, nag-uumiyak ang lahing aswang na naroroon. Yung iyak na pagpapasalamat ang batid. Maraming salamat po. Niligtas niyo kami. Nakain man ng panganay naming anak. Ipagpapatuloy namin ang aming buhay. Tatang, kasama po sa buhay natin ang kamatayan. Lahat po tayo haharap dyan. Meron lang talagang nauuna. Ang pagkawala ng iyong anak ay hindi sinasadya. Dala ito ng demonyong maranhig. Sana po, magawa nyo pang lumayo sa lugar na ito. Taga Iloilo lang kayo eh. Lumayo lang kayo ng kaunti. Talagang masusundan pa rin kayo. Kung ako sa inyo, ang payo ko, manirahan kayo sa maraming tao. Dahil doon, hindi basta nakakapagpakita ang maranhig lalong-lalo na sa araw. Pakiusap, ipagpatuloy nyo ang pagbabagong buhay. Wag na kayong gagawi sa nakagawian ng inyong lahi. Hindi na po kami gagawi doon, Ginoo. Ayaw po namin ng ganong buhay. Kaya nga po kami nagpumilit na tumakas sa lahi namin. Mainam kung ganon. Bata, sana balang araw makatulong ka man lang sa magulang mo. Opo, mag-aaral po ako na maigi. Kapanalig, tapos na. Kapanalig? Hindi ka muna pwedeng umuwi. At siyempre, magkakarni ako ng mga alaga kong bibi para naman magharap-harap muna tayo. O sige. Nagawa pa nilang magkarne ng bibe nung mga oras na yun. Nang dahil sa marami silang nakaimbak na tuba sa bahay ng matandang albularyo,
kanila din itong ininom. Kinabukasan, sinamahan ni Kanole ang pamilyang aswang na bumalik sa kanilang tahanan. Dito ay tumambad sa kanila yung warak-warak nilang bahay. Hindi bale, maibabalik naman namin to sa dati. Wala na nga lang ang aking anak. Kung ako ho sa inyo, huwag na kayong tumira dyan. Anumang oras, pwede kayong balikan ng kalahin nyo o kaya naman ng maranhig. Sundin nyo yung payo ko. Babalik na rin ho ako ng gitnang Luzon. Sasabay kami kung maaari. Kayo po, kaya lang hindi ko kayo kayang sagutin sa barko o kaya sa eroplano. Huwag ho kayong mag-alala sa bagay na yan. Meron po kaming sapat na pera. Ang tanong, meron po ba kayong lilipatan doon? Wala nga pero meron kaming pera. Bahala na. Sige po, yung pangako nyo sa akin habang buhay na pagbabagong buhay. Opo, kahit po hindi nyo kami balaan, yan na po ang ginagawa namin. O sige, sana'y dumating ang araw na kapag dako kong muli sa Maynila, magkita-kita tayo, magkamustahan. Para nang sa ganun alam ko kung totoo bang nagbagong buhay kayo. Maraming salamat po. Umalis na sila noon. Sabay-sabay silang sumakay ng barko at naghiwa-hiwalay lang sila pagbaba nila ng Kamaynilaan. Mga kababayan, hanggang dito lamang po ang ating kwento. Sana'y inyong nagustuhan. Muli ay aking ipapaalala na kung gusto nyong makipagkontakan sa akin, mag-download po kayo ng Viber at isave ang number ko na 0948-5230-887. Diyan lang po tayo mag-uusap at hindi sa Facebook. Wala na po akong Facebook. At kung meron man kayong katanungan, sasagutin ko po yan. At pakipuntahan po ang isa kong channel na Misteryo ng Bayan. Maraming salamat po at mamayang bandang alas 6 ng hapon ay meron pa po tayong upload patungkol kay Kanole muli. Maraming salamat po.